Eto na ang AI on the road kasama si Mac Florendo. Hello, great day. This is the voice of magic, Mac Florendo. Nandito tayo ngayon sa SM Aura dahil ngayon pupunta tayo sa CapCut AI Creators Lab. Ngayon makasama natin si... Hi, ako si Ivan, Head of Operations for CapCut Philippines. Yes, So, welcome dito sa CapCut AI Creators Lab. This is the first ever CapCut AI Creators Lab here in the Philippines. And we're excited to welcome all of you guys. Creators, kahit hindi pa kayo gumagamit ng AI, welcome kayo dito kasi gusto namin ipakita kung paano gumagana yung AI and also how you can maximize it to develop your workflows. Tulad nila sir, di ba? Ganda-ganda ng mga content nila. Our goal of course is to introduce yung AI capabilities ni CapCut and also make sure na well-informed yung mga creators natin when it comes to AI content creation and also kahit hindi ka marunong mag-edit, we all have tools and features that are designed for regular people. And with AI now, we are more powerful, no? Ayun, super excited kaming pumasok sa loob. Marami kaming matututunan. And again, para sa lahat daw, itong AI, basta gamitin mo lang yung creativity mo, but with the right tools, with powerful tools, we can create so much. Kaya super excited ako. Tara! Siyempre, sa bawat event, kailangan merong registration. Tapos, papasok tayo sa loob. Sa event na ito, nagtanong din tayo sa mga content creators upang alamin kung ano ang kahulugan ng AI para sa kanila pagdating sa paggawa ng content. Hi! So hi guys, my name is Andre Bamba. I am a content creator mostly on men's fashion. Hi, I'm Nicole Gison. I'm also a content creator, mostly lifestyle. So we're here basically because we utilize CapCut to edit our videos and it's really been helpful for us making things efficient for us editing wise and now may integration ng AI. So it's really a breakthrough for CapCut in terms of getting mga B-roll shots. Pwedeng gamitin yung AI basically if you're not capable of shooting a certain shot, you don't know how to get it. Dun siguro papasok yung AI pero not fully replacing content creators. It's just a tool for us that would help us utilize and make our content better. I'm happy to be here and to learn more about the AI integration with Apple. So, nakikita natin na real time to. Real time. So, they took a photo earlier, tapos nakita nila sarili nila. Hey! Ang ganda! Alright. Solid! So, inabangan niyo yun kanina. Paano pakiramdam na Solid nag-take talaga. lang kayo ng picture tapos meron na kayong avatar clone? Na Ang galing, kasi sobrang bilis din. Ang galing. Sobrang solid, ang ganda. Ang ganda na makita rin yung mukha namin dyan. Tsaka exciting kasi naantay namin yung mukha namin kanina pa talaga. And I'm pretty sure it's something that you can integrate in your content. Yeah. Hinihikayat ko kayo na mag-download ng AI apps dahil sobrang helpful talaga, lalong-lalo na sa ating mga creator. Hi, I'm Jaila and I'm a community manager here at CapCut Philippines. So, I manage creators, AI creators. Well, actually, very open naman sila into using AI. Well, message ko sa mga gusto or takot mag-start with AI, well, all you gotta do is try and start. Yun lang. Start lang talaga. Then after that, magtutuloy-tuloy na yan. Nagkaroon din kami ng pagkakataong matuto pa mula sa iba't ibang content creators at marinig ang kanilang mga pananaw tungkol sa AI. Kung ito ba ay isa ng aktibong ginagamit na tool, kasalukuyang inaaral, o isang teknolohiyang tinitingnan pa ng may pag-iingat. We were part of a panel and we discussed everything and anything that we know about AI and how it can help us in our work, especially in the creative field. What are the pros and cons and how do we utilize and maximize these so-called tools? It's all about you mastering your craft, not just mastering the tool, and then that's when you break the rules. And then for me, this is where you will now see if you give everyone the same tools, doon mo makikita kung sino magaling at doon mo makita kung sino ang hindi. So, ako okay din yun because now it's so accessible to so many people. Kung pare-pareho tayo, lahat pantay-pantay na kayang gumawa ng ganito, kayang gumawa ng ganon. So it's just at the end of the day, it's all about our craft, our mastery of it, and also our ability to
tell stories. This is just for content creation. And I speak from the perspective of a creative person. Hindi din natin ito matatakasan. Imposible hindi natin ma-experience o magagamit ang AI sa trabaho. Ang ultimate lang naman na goal natin o ang kailangan natin isipin as ang AI ay sana hindi tayo mapalitan, pero ito ay makakatulong sa atin sa kabuhayan, makakatulong sa ating mga anak at para mas mabilis bumilis sa ating mga trabaho. Nakausap din namin si Laika Maravilla at tinanong kung paano makakaapekto ang AI sa mga educators at guro. Ako ay a firm believer talaga na ang mga teachers natin ay madiskarte. Sa panahon pa lang ng kartolina at Manila paper, di ba? The magic you can do using those tools, mind-blowing na. But ngayon, na meron tayong mga readily available new tools on hand, it's very important for us to explore then ways to use it to our advantage to teach learners who are really in the middle of it all. Diba? Ito na yung mundo nila. So we also kind of need to know how to adapt and use these tools. I know may kakayahan ang mga guro natin to do that. And I've been in multiple rooms then and the conversations with educators who are getting a hang of it then. But we really need to use it nga para we can keep people from abusing it. Yun yung aking stance when it comes to AI. So keep using it, keep learning how to use it properly. Kasi again, the best teachers are those learners who never stop learning. So this is just another thing to learn. Nakausap din namin ang mga AI CapCut creators na kinilala sa iba't ibang award para sa kanilang mga short film kung saan ginamit nila ang artificial intelligence bilang mahalagang bahagi ng kanilang editing process. Ibinahagi nila kung paano nakatulong ang AI sa mas mabilis na workflow, mas malinaw na storytelling, at mas malikhaing pag-e-eksperimento sa kanilang mga ideya, habang nananatili pa rin ang kanilang personal na boses at estilo bilang mga filmmaker at content creators. Parang tinry ko lang po kung hanggang saan po yung kaya ko, and then hindi ko rin po in-expect na makakatanggap din po ko ng award. I'm 48 years old and at my age, I just wanted to inspire people, especially the younger generation in terms of storytelling. That's why when CapCut did this AI shorts, I sent my entry for this one. By using these AI tools, yung imagination natin, we are able to put it into a moving image. Before, during the earlier times, ang dami pang kailangan, we need actors, we need equipments. Right now, if we have our own imagination, we already have a tool to impart our story. So each of us, as we grow up, we have our own story, and as storytellers, as few storytellers na Pinoy, we wanted the world to hear this one para makapag-inspire and to motivate others also. So wala po talaga po kasi akong skills na gumawa po ng animation po. Opo. So with the use of AI po, ayun po, parang na-realize ko po na kahit sino po na merong story na gustong ipakita po, i-share po sa iba, magagawa po ng kahit sino with the use of AI. Mayroon po, ganun din po. Yung sa akin naman din po is yung paggawa ko nito is dati rin po kasi akong writer sa sa platform po, mga apps, ganyan. So, nakatulong po sa akin yung paggawa ng AI gamit yung pagsusulat ko rin po dati. Amidst our age or situation, di ba? Kung meron man tayong mga pagkukulang physically, we can do storytelling with AI. So yung mga may desire na ganito, just do a step. As long as you have imagination, we use AI to drive it with our imagination. So for people na gustong gumamit ng AI, don't let AI drive you. Don't let AI control you. We have to control AI, and we have to create human imagination powered artificial intelligence, not the other way around. Alright, last. Sa mga gusto pong gumamit po ng AI,
Ang message ko lang po is, itry nyo po. Nakaka-enjoy po siya gawin throughout the process po. Although, sa unang subok po, mahirap po siya since bago lang po. Pero, upon the process po, I'm sure na mag-enjoy po kayo. Alright, thank you so much. you po. Congratulations po sa inyo. Ngayon, silipin natin ang ilan sa mga gawa ng mga AI content creators at kung paano nila ginamit ang AI sa kanilang paglikha. It's just a blackout. Until the world began to reset. When the lights went out, lies couldn't hide. Human mistakes reached critical. Everything we made turned on us. I stayed to document, to remember how we got here. Then the failures spread. It wasn't death, it was rebirth. Your world collapsed under its own weight. We only completed what you began. This wasn't an attack. It was a mirror, showing everything we ignored. Correction in progress. Prepare for shutdown. Survival isn't about running. It's confronting what we ignored. Ano tong pakiramdam na to? Hindi ko maipaliwanag. Di masaya. Di rin naman malungkot. Para saan ba tong ginagawa ko? Parang paulit-ulit na lang. Ang bigat. Sobra. Kasalanan bang aminin na hindi ko gusto sa bahay? Kasalanan bang aminin na tuwing pauwi ako mula sa eskwela ay parang ang bigat sa pakiramdam? Oo, ayaw ko sa bahay. Oo, mas masaya ako sa labas. Hindi ko alam kung paano at kailan nagsimula ang isipin ito. Hindi ko alam kung anong mali sa akin. Kung bakit laging pinapamukha sa akin, wala akong kwenta. Walang kwentang kapatid. Walang kwentang anak. Ako si Lapu-Lapu, 70 taong gulang. Isa sa leader ng tribo sa Mactan. At ito ang aming kwento. Palunos-lunos na pangitain ang mga walang buhay naming kasama at sunugan naming nabayanan. Kaya ang ginawa ng mga dayuhan upang kami ay takutin kung hindi namin sila susundin. Kailangan naming pagandaan ang pagbabalik ng mga mananakop na dayuhan bukas na madaling araw. Manunumbalik ka sa iyong nakababatang lakas at anyo, ngunit ang iyong karanasan, mga sugat ng kahapon, at ang iyong karunungan ay mananatili sa iyong katauhan upang iyong maipaglaban ang ating bayang sinilangan. Nagsusumamo kami, Amang Bathala, kasama ang iba pang nilalang, na kami iyong gabayan upang ang aming bayan ay maipaglaban. Bigyan mo po kami ng lakas at karunungan at kakayahan upang harapin namin ang mahigit 100 mananakop. Binabati natin ang lahat ng AI CapCut content creators at ang mga creators na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa iba. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na ang AI, kapag ginamit ng may malinaw na layunin at malasakit sa kwento, ay nagiging daan para mas maraming Pilipino ang makalikha, makapagpahayag at makilahok sa mundo ng digital creativity. Para sa maraming creators, ang AI ay hindi kapalit ng talento, kundi isang kasangkapan, isang pagkakataon para mas mapabilis ang proseso, mas mapalawak ang imahinasyon, at mas mailabas ang mga kwentong matagal nang gustong ikwento. Sa ganitong teknolohiya, nagpapasalamat din tayo sa mga creators at sa CapCut team na bukas na nagbahagi ng kanilang kaalaman, karanasan at pananaw. Ang ganitong uri ng pagbabahagi ang nagiging tulay upang ang teknolohiya ay hindi manatiling eksklusibo, kundi maging mas madaling maunawaan at mapakinabangan ng mas marami. Sa huli, malinaw na ang AI ay hindi wakas ng creativity. Ito ay simula ng mas malawak na posibilidad. Ang hamon ngayon ay kung paano natin ito gagamitin ng responsable, may integridad, at may malasakit sa kwento at komunidad na ating pinaglilingkuran. Ito si Mac Florendo para sa AI on the Road
kung saan ang teknolohiya ay nagiging pagkakataon at ang paglikha ay bukas para sa lahat. Eto na ang AI on the road kasama si Mac Florendo.